Welcome back sa ating channel. Si Kuting ay tila napasok sa isang kakaibang kaso matapos umanong masangkot sa isang insidente. Sa unang tingin, nakakatawa ang sitwasyon pero paano na talaga ang taong bayan kung ganito ang tuloy-tuloy na mauupo? Ngunit dito nga natin makikita na umabot nga ito sa korte. Kaya naman talagang hindi nga makakawala itong sikuting ng Norte dahil hindi na muling papakawala ng mga otoridad at iba pang mambabatas ang kanyang kaso. Ayon nga sa kanila ay magbabase lamang sila sa mga ebidensya na maisusumiti sa hukuman. Kaya naman ngayon ay hindi nila papakawalan kahit na sino, kahit nasa pwesto, hanggat may hawak silang ebidensya ay hindi nila patatahimikin ang mga korap na mga opisyales. Kaya naman nanindigan ang mga otoridad na hindi nga sila magpapabayad ng kanilang mga prinsipyo nang sa ganoon ay talagang may iwas lamang ang kaso ng kataas-taasan. Ayon nga sa kanila ay talagang magbabase sila sa mga ebidensya. Kaya naman ito ang inasahan ng taong bayan na sana ay manindigan ng mga otoridad at hindi muling magpasilaw sa salapi dahil nagiging bulok na ang sistema ng bansa natin kung patuloy nilang inuulit ang mga ganitong bagay. While mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alright, nagbabalik na naman ang ating alindog. Wala pa yung part 2 natin, pero batiin muna natin si Lorna Maninang and si Galaxy. Actually, good news ang ibabalita natin, pero alam naman natin, after ng good news, puro bad news dahil naman ang Bangag administration ay hindi talaga titigilan si Inday Sara. Kanina, habang nagbablog tayo, ay meron palang lumabas na balita na yung inciting to sedition case ay ibinasura ng Department of Justice. Ano kaya, bakit kaya nila binasura? Okay. Ito yung complaint ng NBI na nag-ugat dun sa live stream namin. Nandun ako, di ba? Sama ako doon ni VP Sara noong November 2024 na kung saan sinasabi niya na kung ipagugurgur siya ng mga bangag, ay may kinausap na siyang gugurgurin ang tatlong damuho. Not only damuho, tatlong demonyo. So, tiyan natin ha, basahin lang natin. DOJ dismisses, ayan yung headline. DOJ dismisses inciting to sedition complaint versus Sara Duterte. The Department of Justice has dismissed the inciting to sedition complaint against Vice President Sara Duterte over live stream rant in which she said she had already talked to someone to gurgur Okay, alam mo itong Jimmy, talagang kulang yung balita nyo. Oh. Ang sabi niyo to someone to gurgur, bangag, zatanas, and speaker. Ayan. If she were gurgurd. Okay? Sabi dito, according to DOJ spokesperson Paolo Martinez, the quantum of proof was high to merit the filing of an inciting to sedition case before the court. It was dismissed daw for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. End of story. Dapat by now, tapos yan ang ginagamit nila sa impeachment ni Inday Sara. So binasura na ng DOJ. I don't know paano ginawa dyan ni Vida. Mga aso lahat yan ni Lisa Tanas. Diba? Nang bangag, nahiya-hiya naman sila siguro. Ano? So ngayon, mga kababayan, dahil alam nila na nabasura na, dahil nag-uusap yung mga yan. Prior actually ng mga desisyon ng korte, may mga nagtitimbre yan, oy, zatanas. Ibabasura na yung kaso kasi wala namang prima facie evidence eh. Diba? So dapat ngayon tinitigil na ng Bangag administration ang pag-i-impeach kay Inday Sara dahil isa yan sa kanilang articles of impeachment yung ginagamit na paulit-ulit na nagsasayang ng pera ang bayan, almost more than 25 million a day every time na mag-hearing. Tapos ayan na, nagsalita na yung DOJ.
Although wala tayong tiwala sa mga yan, siguro wala silang choice kundi ilahad ang katotohanan. Then after that, meron silang grave threats. Merong kapalit. Imagine mo, binasura na nga, may grave threats. Inciting to sedition yung, yung una ngayon grave threats naman. Yan nga pinag-usapan natin kanina, pero short lang, basahin natin. After that, pagbasura ng DOJ, meron namang kapalit. Still, DOJ, Department of Injustice, files grave threat case versus VP Sara Duterte. Ano ang sabi dito? A formal complaint for grave threats has been filed against VP, Department of Injustice spokesperson Martinez. The case violation Article 282 of the Revised Penal Code for grave threats in relation to Section 6. Huwag natin basahin itong hype. So, it's the same thing yung tungkol sa gurgur kung sakaling gurgurin siya. Ang sabi ng tagapagsalita niya, we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Duterte. The charges for grave threats were under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, the Cybercrime Prevention Act. On Feb last year, the National Bureau of Investigation filed a complaint for inciting to sedition and grave threats against Duterte after saying during live stream press conference, yun na nga, yung gurgur. Nakita nyo, naglalaro lang yung mga to. Kaya by now, sabi ko nga, sa panahon ngayon, mga kababayan, eto nakakagalit eh. Okay? Sa panahon ngayon, yung binayan, dapat lumalabas na kayo sa kalsada, Puro na kayo basura, lalangawin na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Ginagago na kayo. Diba? I mean, kanina pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng nibangag na hindi pa daw umabot ng tuhod ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. My God, by now dapat naging aktivista na kayo. Para sa bayan. Nakita mo to? Ito, i-play natin to lahat. Valenzuela MacArthur Highway. Grabe, di ba? Ayan ang baha. Ayan pa mga pinag-ano natin. Nakita nyo na lahat. Tapos ito na, grabe to itong bata. Ito babae. Dali. Ito, sabi niya. Control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Ito, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Nakita nyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita nyo? Ano pa? Nasaan pa? Ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Nakita nyo yan? Ganyan ang Pilipinas, ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga flood control. Ito pa. Ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Wala pa matuhod yan? My God, meron pa dito nakakaawa eh. I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon Katulad dito Bangag. Wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga nagliligpit nila yung bahay nila. Ayan Imagine nyo. Kaya dapat gayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat ngayong moment na to, inaalis nyo na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawa talaga kayo. Kasi, tingnan mo to ito, mga bata yan. Masaya talaga Pilipino, no? Happy pa. Mga bata, naglalaro. Hanggang gano'n, yun ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan.
patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Sinabi ng Bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, say magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan something. Di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga pa, ulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Oh. Anong kailangan gawin? Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na hindi na raw yan babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Jolul? Isa pa to. Ano ang sabi niya? Mga kababayan, kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Anong sabi niya dito sa kanyang interview? Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. Oo. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Aha. Hindi alam. Hindi natin alam na Hindi alam na hindi nagdi-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahayin ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo? My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. Diba? O, habang sila ay nag-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapaparty, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas dyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat, may mga tubig, o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba, nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? O wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Di ba? Eh, kasi kami, nung bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tingnan natin yung isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. na dapat kung ano yung ginawa dito Last year. ng district natin dito sa GR Neto. GR Neto. Yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ang pera, tama ang gagawin, tingin ko, kahit pa paano, may ibsan talaga natin yung pagpano. O, kaso ninakaw nila yung pera. Ari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Kaya baha, mga kababayan. Nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ng mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina, diba nakita ninyo, may mga pangalan doon.
may apelyidong Kamote, who's that? Kamote, maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Keso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga, yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan, isihodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? Di ba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga nakasalalay ang kanilang buhay. Baka gurgurin ng mga bangag. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad daw ng tree planting, Christmas-related activities, so yung mga gastos-gastos na ganon, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang Maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright, tungkol sa mga explanation niya na mga ano tawag dito, na meron silang notice of disallowance, so wigit kumulang 73.287 million. Tapos meron pang yun na nga, yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan, na yung iba hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Okay? Dahil hindi naman sinasabi doon na yung mga recipients na yon na award money o reward money, mga kababayan, ay peke. Wala naman doon narinig na peke ito. Ito si Pedro, si Juan, si Mangga, ganyan-ganyan. Wala namang sinabi actually, no? Yung testigo, yung auditor. Diba? Hindi niya sinasabi na itong mga pangalan na si Mangga, Keso, kung sino-sino pa man, ito ay peke. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya, ang mga pangalan na ito ay si ganito, ay si ganyan. At sinabi niya din doon na hindi daw trabaho ng nila para imbestigahan yung mga identity ng bawat recipients. Di ba? Kaya, malinaw pa sa sikat ng araw na walang nilabag si Inday Sara dahil hindi nga nila na-verify eh. At mga kababayan, di ba? Hindi na na-verify na yung mga pangalan na yun ay kung totoo ba yun o hindi o peke. Wala silang sinasabi pero pilit na ginagamit ng Maleta Gang na the fact na may ginamit na Mangga, Pipino, whatsoever, Buto, Sabot, lahat, tanan, Mangkukulam, Lisa Tanas, di ba? Or G. Bangag. Walang napatunayan sa hearing na yun. Okay? Even yung notice of disallowance, pinapaliwanag na ng abogado doon sa pag-audit nila, tagbigay sila ng notice of disallowance, hindi criminal, criminal conviction or criminal act. Pero pinipilit pa rin nila. Nadala yan. Pinagdala si Mangga, si Keso, si ganito, si ganyan. So, porket pa may sinabing Mangga, Keso, ganyan, apelyido, naglabag na si Inday sa batas? Impeachable na lahat yung kanyang ginawa na ganon? Ibig sabihin, kriminal na siya? Hindi. Ang kriminal ang nakaupo. Dahil ginurgur kayo ngayon. Ilan ang namatay sa baha? Ang tarantado, ang barumbado, ang kawatan ay ang bangag na gobyerno at ang mga kasabwat niya. Narinig nyo ba doon? Ang sinasabi lang ng mga witness doon na okay, ito ang pangalan, chuchu, pero hindi namin trabaho na imbestigahan pa na kung si Mangga ba, si Keso ba,
O mukhang inaasar lang kayo ng Office of the Vice President. Di ba? Mangga, keso. Wala bang kilay? Kamote, kasi mga kamote daw kayo eh. Even though, mga kababayan, kahit tayo hindi abogado, yung mga pangalang yun, okay, na mga binanggit, hindi ibig sabihin dahil gumamit sila ng mangga, keso, kilay, alpot, patotot, ay convicted na si Inday. Well, we know that convicted na siya sa utos ni Satanas at ni Bangag at ng mga kasabwat nila. Obvious naman. Nagsasama-sama ang mga hayop with Lee Satanas. Diba? Katulad ng sinasabi niyang may notice of disallowance. 73,287,000. Okay? Pending pa raw yung motion for reconsideration. Then doon sa 375 million, okay, nasa appeal pa rin. Okay? Nasa appeal period pa. So meaning, kung may motion for reconsideration, and then nasa appeal pa, wala pang conviction na ito nilustay, ganito, ganyan. Pero bakit pinipilit ng mga demonyo, ng mga inayupak na i-convict si Inday Sara? Kasi utos ni Lee Satanas dahil nga papalapit na yung eleksyon. Gusto nila, hindi na makatakbo si Inday, gusto nila gorgorin si Inday literally or sa kanyang karera o sa kanyang political career. Right? Then, in-explain din doon tungkol sa Department of Education naman, di ba secretary siya doon, doon sa third quarter, preliminary pa rin. Right? Ibig sabihin, pinaliwanag actually, nabasa ko kay Attorney Torion, under evaluation and review ang nakasulat. Di ba? Kaya, pag preliminary findings, ibig sabihin, hindi pa siya final. Yun ang explanation. Hindi porket kulang-kulang ang documents, convicted na si Inday. Di ba? Hindi pero kulang, dapat i-impeach niya na, di ba? Yun ang pinapakita doon kanina, kaya nakakatamad na panoorin. Na lang, sinamarize na natin. Nag-scan na lang tayo, di ba? At dito mo makikita na ang prosecution, wala silang alam kung hindi maleta lang. Ang alam nila kung paano sundin ang utos sa kanila ni Lee Satanas at ni Bangag at ang mga kasabwat nila. Di ba? Ito yun. Malinaw pa sa sikat ng araw. Na yung mga sinasabi joint circular documentation. Okay? Lahat yun, lahat, mga kababayan, puro ka walang hiyaan. Paulit-ulit lang naman yun, paikot-ikot lang naman yung kanilang di ba yung kanilang hearing. Nakakapagod na nga lang eh. Sayang nga yung oras natin, kaya yung naging productive ako. Actually, first part, nanood ako. Pero okay, may ginawa ako. May mga binukbuk ako, mga cruise tour. O diba? Siyempre, binuk ko yung sarili ko. You know what I mean? Di kaya magpabook na kayo sa kay Lola Maharlika. Okay? Siyempre, kung may commercial muna tayo ng konti. Yeah, I can book you guys for your cruise tour anywhere in the world. Asia, even sa Mars, meron tayong cruise tour. Kung meron doon. Anyway, going back, mga kababayan, paulit-ulit na lang itong hayop na maleta hearing na ito. Ulitin natin, nakapag-aral naman halos lahat tayo dito kahit high school, elementary, di ba? Hindi porket gumamit ng pangalan na Jutang Genemis Satanas ay nagkasala na si Sara Duterte. Narinig niyo mismo, hindi po namin trabaho ang i-audit ay ang i-verify kung sino itong si Kamote o si Mangga. End of story. Bakit nila, di ba? Dapat bago nagkaroon ng probable cause, okay? Di ba? Ang impeachment na yan, dapat napatunayan na talagang si Sara ay kumana ng pera. Kaso wala. Di ba? Nag-file nga ang Inday Sara ng motion sa Korte Suprema na ibasura yan kasi fishing expedition at mga abuso nila ng kapangyarihan nila. Kaso ano nangyari sa mga Jutang Genemis sa Korte Suprema? Delaying tactics. Nung nasa Senado na, ayun,
Nagdesisyon na, binasura na moot and academic, chuchu-chuchu. Lahat yan. Minalitahan na yung mga hayop na yan. Mga hayop sila. Habang kayo ay binaba. Sabi ko, alam mo kung ako sa inyo, kung pare-pareho tayo ng utak, nag-alsa na ako dyan. Pananagutin ko, hindi ko tatantanan yung demonyong bangag na yan. Hanggat hindi pumapantay. Okay? Hindi pumapantay ang ulo niya dun sa baha. Lulublob ko siya sa baha doon. Doon yan. Yan. Ito. Ingod-ngod ko siyang hayop siya. Ayan. Kunyari yung mga PSG niya nakapikit, mga bulag lahat. Hindi ako nakikita kasi invisible pala ako. Hilain ko silang dalawa. Ito. Lamunin nyo yung, lamunin nyo yung baha na yan. Ipalunok ko hanggang pumutok yung mga tiyan nila, di ba? Lahat magnanakaw, yes! Nerissa, lahat magnanakaw, yes, Jack Sparrow. Sabi ng mga abogado ng prosecutor, libre lang daw ang serbisyo nila. Julul, maniwala naman ikaw doon. Palangga, hindi tayo naniwala doon. Si Pakapunan, paulit-ulit ang tanong na antok na ata kanina, sabi ni Imna. Ayun, isa pa yun. Dapat nga nagpapahinga na yung gurangtot na yan, nakapon na. Nakita mo? Hindi na siya effective. Kasi unang-una nagbabasa siya ng script. Convicted na si Sara Duterte sa mga bangag at saka sa mga maleta. Kaya nga ang ginagawa yan, ulit-ulitin natin ha. Okay? Ulit-ulitin natin. Kaya yan si Escudero, si Kiray, at saka si Gatchalian. Okay? Yung mga hayop na yan. Kaya nga bumaliktad yan sila si Demonyong Judas Joel. Kasi may mga kaso nga sila. Sigurado ako, ipapadjutol ko lahat ng juto nila. Tinakot yan ni Lisa Tanas. Huwag ka nang Escudero. Wala kang saysay, wala kayong kwentang mabuhay sa mundong ito. Dapat sa inyo, ginigitay na talaga lahat. Alam mo, hindi ko alam Akala mo, hindi namin alam. Diba? All of a sudden, bigla kang bumaliktad. Babalik